Okay na, live na tayo. Ay, wait lang. Okay na, baka Oh, we're live na. live na tayo. Salamat sa Diyos. Okay, no? Live. Ikaw muna, Sis Malo, habang inaayos ko itong Wait lang. aking ano. Wala yung ano. Wait lang. May managhihintay na eh. Si Sis Mirna Diones, sabi niya, bro, live na ba kayo? Sabi ko, wait lang po. So, naghihintay na siya. Meron na tayong 2 views, no? So, magandang umaga, tanghali, 1,000 viewer na. araw, no? Dito po sa Pilipinas ay it's already 4:30 in the morning. Pasensya na po kayo, medyo yung aking ano ay nag-update kaya ang tagal bago ako makabukas. Ayaw gumana yung camera, no? So, okay lang yun. So, ito na po at nakabalik na po tayo. Samahan po ninyo kami sa 2 oras nating pagtitipon at pagbibigay ng kaalaman para po sa ating pananampalataya. Muli, samahan po ninyo kami at mapagpalang madaling araw po sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng daigdig. Lalo-lalo na sa lahat ng mga OFW na patuloy na sumusubaybay sa atin at nagbibigay sa atin ng mga material, financial na tulong para makapagpatuloy tayo sa gawain ito. Muli, samahan po ninyo kami at napakaganda po ng ating topic sa araw na ito at ibibigay po sa atin yung mga kaalaman ni Mrs. Malu at ganon din ni Brother Ryan Paayas. Okay. Okay, so back to you, Bro Ryan. May mensahe ka, Bro Ryan? Kamusta, Bro Mel, Bro Sis Malu, and sa lahat ng nanonood. Maganda yung topic natin ngayon, Tower of Babel. Very interesting, you know. Stay kayo dito sa namin, sa program namin. Alam ko marami kayong matutunan. Ako din marami akong matutunan kay Bro Mel at kay Bro Sis. Kay Sis Malu, kay Bro Sis. Sorry. Commentary na gagamitin natin about the Tower of Babel, no? Na ano nga ba yung Tower of Babel yan? Literal ba na talagang nagkahiwa-hiwalay talaga sa pamamagitan ng mga iba't ibang wika? Tandaan natin, no? Bago pa isinulat ang Genesis, may mga iba't ibang wika na umiiral that time. Yes. Baka hindi natin alam yan, no? Bago pa isinulat yung Genesis chapter 11 tungkol sa Tower of Babel at yung pagkaka-divide kuno ng mga language ng tao, how many years ago na marami nang umiiral na mga iba't ibang wika that time bago na isulat yung Genesis. So tatalakayin po natin yan. Bakit ganon? Bakit ganon yung saan hinango ito at bakit ito na isulat ng ganon? Kumbaga parang late na, no? Tama ba? Parang late na, no? Umiiral na yung maraming iba't ibang language kasi kung titingnan mo, bro, yung chapter 10, no, bago tayo pumunta sa 11, nandoon na yung iba't ibang wika bago pumunta sa 11. Yeah. Di ba? Yes, tama. 10, yung sa 31, 10:31 nakalagay actually doon. Di ba? Umuiral na yung iba't ibang wika. Pero dito, sa 11, ginulo. Bakit parang magulo yata yung pagkakasalaysay, no? Ibibigyan natin ng ating linaw dito sa ating talakayan kung bakit gano'n ang pagkakasulat ng banal na kasulatan, no? Actually, inspired by God to. Tandaan natin, Bible is a literature book, no? Kaya dapat po natin alamin sa pamamagitan ng mga exegesis at lalo-lalo na sa tulong ng ating mga scholar na gagamitin at sa kanilang mga komentary. Even Protestant commentary, inihanda ko na rin dito para makita natin sa kanila na parehas yung view ng simbahang Katoliko at ang view ng mga ibang sekta, no? Okay, back to you. Okay, ayan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to ating alamin, OFW Edition. Ayan. Magandang araw po at sana samahan nyo kami hanggang mamaya pong 6 o'clock ng umaga dito sa amin. So medyo paggabi na yata sa ibang mundo. Ibang lupalop ng mundo. So ayan, maganda po yung ating topic ngayon, Tower of Babel. So titignan po natin kung ano nga ba yung konteksto nito, ano yung hatid na aral nito sa atin at anong ba yung meaning nitong literary na ito. So tunghayan nyo po at after po nito, kung may oras tayo, pwede po yung live Q&A po tayo. Amen? So kung abutin po tayo, prepare ng mga ilang katanungan at ating pong
sasagutin. Okay. Yan. So, let's pray po, mga kapatid. Let us Okay, let us pray. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, niluluwalhati at sinasamba ka namin, Panginoon. Maraming salamat po sa araw na to, Panginoon. Magandang umaga po. Magandang araw at nawa ang lahat ng mga biyaya na pinagkaloob po sa aming Panginoon ay magamit namin sa lahat ng mabubuting bagay o nauukol sa iyong kalooban. Salamat sa biyaya ng buhay na pinagkaloob mo po sa amin, sa lahat ng dakilang pag-ibig na ibinibigay mo po sa amin na siyang bumubuhay sa aming Panginoon. Salamat po sa iyong awa at habag. At nawa, Panginoon, sa mga oras nito, hinihiling namin na ilungo mo po sa amin ang iyong banal na Espiritu upang kami turuan at gabayan sa lahat ng aming mga sasabihin. Nawa, Panginoon, ang iyong dakilang salita ang magsilbi naming ilaw sa landasin ng aming buhay at maging kalakasan namin ang lahat ng aming mga matututunan dito ng aming pananampalataya at nang ito ay ma-share po namin sa iba. Panginoon, gabayan at turuan mo po kami. At nawa po ay maging makabuluhan ang mga oras na ito at patnubayan mo po. Ito po ang aking samantalangin sa iyong makapangyarihang anak na si Jesus, kasama ng Diyos, Espiritu Santo, na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan at sa walang sawang pamamagitan ng aming Inang Birhen Maria at sa kanyang esposong si San Jose. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ayan. Ayan. Magandang umaga kay Pimentel Ramos Ronali and kay Sandy Jason Gabriel. Mamaya, Sandy, mamaya, pag after nung live, pinapapasok ko doon sa isang GC. Ay, sa mga GC ng taga CFD Cebu to eh. Okay. Wala ko iniimbitahan doon. Ayaw nila sa akin. Okay lang. So, pasok kita daw. Gusto mo guluhin natin sila. Joke lang. Okay na yun. Okay, no need na. Okay. So, start na tayo. Alam po, papasok dito yung ating mga mababait na kaibigan na sino to? Si Nena Despidiones. O, ayan na nga. Glory to God, no? At ganoon din si Sheila Cortez, si Sipot hintayin natin, baka nag-aabang din niya, no? So muli Bro Ryan, ang ating tatalakayin yung Tower of Babel kasi basahin nga natin yung Revelation tuloy Genesis 11:9, sis Malo. Pakibasa mga yung Genesis chapter 11 kung paano natin sisimulan yung ating talakayan doon sa tinatawag nating Tower of Babel na ginulo ko, no? Yung wika doon ayon doon sa nababasa sa Revelation chapter 11 Genesis Revelation ako ng Revelation Genesis chapter 11 verse 1, no? Verse 1 and the following verse. Sige, basahin natin. Sabi dito, Genesis 11 chapter 1 and the following verse. Tore ng Babel. Ang buong daigdig ay may isang wika at isang paraan ng pagsasalita. Galing sa silangan ng mga tao at nakatagpo sila ng isang kapatagan na lupain ng Sineria at doon nanirahan. At sinabi nila sa isa't isa, gumawa tayo ng mga tisa at lutuin sa apoy. Tisa ang ginagamit nilang pinakabato at alkitran naman ang semento. Sinabi rin nila, halikayo magtayo tayo ng isang syudad para sa atin at ng isang toreng abot hanggang langit ang tuktok upang tumanyag tayo at hindi kakalat-kalat sa balat ng lupa. Bumaba si Yahweh upang tignan ang syudad at ang toreng itinayo ng mga tao. At sinabi ni Yahweh, iisang bayan lamang silang may iisang wika. Simula lamang ito at ngayon nagagawa nila ang anumang planuhin nila. Halikayo. Sabi niya, halikayo. Manaog tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaunawaan.
Kaya ikinalat sila ni Yahweh sa daigdig at itinigil nila ang pagtatayo sa syudad. Ito ang dahilan kung bakit tinawag iyong Babel, sapagkat doon nabulol ang mga tao dahil kay Yahweh at ikinalat niya ang mga tao sa buong daigdig. Ayan. Tuloy ko pa ba? Okay na yan, okay na yan. So kung babalik ka naman sa Genesis 10, doon din sa Genesis 10, no? Kung titingnan mo, sabi dito sa 25, dalawa ang anak ni Heber. Ang isa tinawag na Peleg sapagkat nung panahon yun ay nagkahiwa-hiwalay na ang mga tao sa daigdig. No? Pero dito, hindi pa nagkakahiwa-hiwalay. No? Sabi dito sa 25, babalik ka sa 10, no? Nagkahiwa-hiwalay na yung mga tao sa iba't ibang panig ng daigdig. At doon kung sisimula mo yung pasimula, may mga kanya-kanya ng wika. May mga Phoenician language, Egyptian language, di ba? During that time. At during that time, bago nasulat itong Genesis, ang dami ng iba't ibang wika na umiiral sa daigdig during that time. Na paano natin to i-explain sa ating mga kaindi na gustong malaman, no? Si Eleonores Erwas, pasok ka dito, sis, no, brother, no? Pasok po kayo, Monet Cabueno, napakagandang umaga sa ating lahat, no? So, tatalakayin natin yung Tower of the Bell. Bakit ba, totoo ba na talagang wika yung iniba ng Diyos dito? Titingnan natin. So, Bro Ryan, back to you bago tayo mag-umpisa. Hi, Bromel, Sis Lou. Napaka-interesting talaga na ano to. Na topic ito. Kinuha ko yung siguro mga tatlong komentary at saka binasa ko rin yung kay Trent Horn ang nung masasabi niya doon at saka yung pangalan nito, yung sa Daily Defense, si Jimmy Akin. Meron din siyang doon. Makikita natin mamaya, meron silang kinote kay Pope Pius, yung sa 1950s na about from Genesis 1 to Genesis 11. Napakaganda ng nila ng mga mga comment nila doon. Parinig natin mga kaindi, Bro Ryan. Sige, bago tayo. Actually, hawak ko din yung Bible ng CBCP na nasa akin, no? Para marinig nila sa Tagalog po at may komentary ko sa baba, no? Malalaman natin, no? Kung ano yung ibig sabihin doon na pangyayari, no? Actually, ito ay kumakatawan sa isang literaturang panulat. Hindi po dapat natin itong i-interpretin ng literal. Ito po ay literature, no? Kasi during that time, umiiral na at nangalat na ang mga tao sa mundo. Ayon doon sa chapter 10. Pinangalat. Tapos dito, nagkakaisa pa, no? So, parang na-link na itong, yung, na dito sa 10 nangalat, dito, nagkaipon-ipon pa yung mga tao, no? So, hindi po ito dapat nating intindihin as a literal, no? Kumbaga, sabi nga dito, hyperbole daw, ayon dito sa ating komentary na babasahin. Ngayon, kung titingnan mo, hindi po ito literal na wika talaga yung ginulo, no? Kung hindi yung pagkakauna-unawaan ng isang namumuno sa isang lugar. No, halimbawa, sa panahon natin ngayon, sa bansang Pilipinas, isang pangulo, pero ang daming iba't ibang wika na umiiral sa Pilipinas. Tama ba, Bro Ryan? Tama. Natin, di ba? Isang pangulo o isang namumuno, pero iba't ibang wika ng Ilocano, Bicolano, di ba? Cebuano, Ilonggo, Waray, etc. etc. Magkakaiba ng wika, pero bakit nagkakaintindihan? Dahil sa isang pamamaraang umiiral sa gobyerno at batas dito sa Pilipinas. Kaya tayo nagkakaintindihan, mayroong kaunawaan, may kapayapaan, dahil doon sa sinusunod nating batas na umiiral sa Pilipinas. So kung babalik tayo doon sa Babel, parang ganun din, no? Nagkakasundo sila sa isang pamamaraan, nagkagulo sila dahil sa kanilang pride. No? Tinutukoy doon yung pride. Kung paano ang gusto ng bawat isa doon ay maabot yung sukdulan na maabot nila yung pinakatanyag, maging tanyag sila sa buong daigdig. Kaya ang ginawa ng Diyos, sila ay ginulo yung kanilang pagkakaunawaan. Sa pamamagitan ng kanilang pagiging isang isipan, iniba ng Diyos yun, no? Dahil sa kanilang pride, gusto nilang abutin yung langit. No? Pride ang umiiral that time, no? Kaya wag natin yung i-literal. So, babasahin natin itong Biblia ng Sabayan ng Pilipino kung meron kayo, no? Saan ba kinuha ng banal na kasulatan yung ganong istorya? Basahin natin ito, no? Buksan nito, no? Sabi rito.
Napakaganda nito, no? Sa CBC po ito, no? Hindi po ito invento ni Brother Mel. Pastoral Bible, abi dito, tingnan natin, no? Imprimatur ng Catholic Bishop Conference of the Philippines, no? At ito ay UP Box Declaration Publication, no? Father Francis UP PO Box 4, ito, nandiyan dyan, no? Imprimatur ng sa Catholic Bishop Conference of the Philippines at Maynilog Stat ni Efren Rivera Ofi. Ayan, papakita natin, no? Ayan, baka sabihin, ini-invento lang natin yan. Ayan, basahin natin. Ito yung kanilang explanation doon, no? Na kung mali ba yung unang in-explain ni Brother Mel, ito yung sabi nila, no? Madaling maipapakilala na inuulit lamang ng salaysay na ito tungkol sa Tore ng Babel ang ilang bahagi ng mga alamat tungkol sa Babel o Babylonia na pinakatanyag nga kabisera ng panahong iyon na may mga isang gusali at kakaibang mga tore na parang di tapos sa 11:7 sabi dito. Pinananatili ng manunulat ng Biblia ang isang malabong ekspresyon, Isang malabong ekspresyon mula sa mga paganong alamat, no? Tandaan natin, ang Babylon ay a pagan, no? Pagan niya, no? Yung Babylonia, tama ba, Sis Nad? Yes. No? Ito ay alamat ng mga pagan, itong Babel, no? Sabi nga dito, isang alamat, no? Okay. Explain mula sa paganong alamat na ito kung saan natakot ang mga Diyos sa kapalaluan ng mga taong nagbabanta sa kanila hanggang sa mga bahay nila sa langit. Nakikita nito, no? Yung pagitan na lalangin natin. Tingnan mo yung natin, no? Plural yung ginagamit doon. Natakot daw yung mga Diyos ng mga Babylonia dahil sa ginagawa ng mga pagan na ito na maabot yung kanilang bahay doon sa langit. Ayon dito sa myth na sinasabi ng ating scholar na sumulat nito, no? Sa Catholic po ito, hindi po ito sa ibang sekta, no? Ito natin maiintindihan tuloy. Maliwanag na kinokondena ng istoryang ito ang mga tunay na krimeng ginagawa ng lahat ng panahon. Ngunit tulad ng baha, naghahambing lamang ito, naghahambing, no? Hyperbole, tama ba? Hyperbole? Yes. Okay, gaya ng sinabi ko, hyperbole po ito, no? Naghahambing lamang ito. Okay, hindi po kami nag-iimbento ng aming sinasabi, bumabase po kami dito. Kasi mamaya may magtaas na naman ng kilay na gawa-gawa lang natin yung ating ano? Kaya dito yung mga referansya natin na gagamitin, ano? Mahirap tayo mapagbintayan. Kaya nga sabi natin, kung may mali tayong sinasabi dito, at mali yung sinasabi ng mga komentary na ating binabasihan, correction is needed but not insulted. Okay. Maniwanag na kinokondena ng istoryang ito ang mga tunay na krimen ginagawa. Tunay na krimen. Ang pinapakita dito, ang hinahalimbawa dito, kung ano yung mga krimen na ginagawa nung mga unang panahon na paglabag nila sa kautusan ng Diyos. Yun ang pinipigure dito, no? Na hindi nila pagsunod, inuna nila yung pride nila, no? Yun ang pinapakita sa kasaysayan ng Tower of Babel na ito. Tuloy natin. Ibinigay ng Diyos sa mga tao ang misyong okupahin ang lupa. No? Okay, tumalon ako ng katiyangat ko ulit. Maliwanag na kinokondena ng istoryang ito ang mga tunay na krimeng ginagawa sa lahat ng panahon. Ngunit tulad ng baha, naghahambing lamang ito o isang talinghaga at hindi tunay na pangyayari. Ayan, no? Isang talinghaga at hindi tunay na pangyayari. Kumbaga na hyperbole, no? May inilalarawan itong ibig sabihin ng Tower of Babel. Bakit kinulo yung wika? Bakit ganito? Bakit ganyan, no? Dito natin nakikita na hindi po daw ito tunay na pangyayari. Kung hindi isang paghahambing lamang kung papaano ang tao ay gumagawa ng kanilang mga krimen, lalo-lalo na yung paglabag sa utos ng Diyos, yung hindi nila pagkakaisa, yung pride nila na gustong abutin ang langit sa kanilang karunungan, yun ay pinapakita sa istoryang ito. Ayon dito, hindi ako ang may sabi niyan, no? Ito, CBC po ang nito, primator, no?
No, okay, tuloy natin, no? Kaya dapat po mag-aral tayo ng exegesis, no? Tuloy natin. Ibinigay ng Diyos sa mga tao ang misyong okupahin ang lupa at pabungahin ito. Ngunit mas ginusto ng mga tao ang kanilang seguridad kaysa maging malikhain at paraan ng pagbibigay kasiyahan sa kanilang kayabangan. Ang tingin nila sa pambansang kapangyarihan, ayan, nakita mo, yung kanilang pride. Ang itinuturo pala ng Tower of Babel nito, yung isang pinipigure dito, yung pagiging pride nila, no? Yung gusto nila sa kanila ang masunod, hindi yung sa Diyos. Gusto nilang maabot yung karunungan ng Diyos at abutin yung langit, pero hindi nila magawa. No, yun ang pinipigure pala dito, no? Hindi ito yung literal na ganyan-ganyan, ganito-ganito, no? Kaya nga sabi niya, ito ay isang, ano raw, hindi tunay na pangyayari, pero mayroong itong inihahambing kung bakit na isulat ito ng banal na kasulatan, no? Nakita niyo ang ganda ng kasaysayan ng Tower of Babel, no? Actually, itong Tower of Babel na to, kung hindi ako nagkakamali, ito yung pinipigure nito, inilalaran yung sigurat, alam mo yung, di ba? Merong tower na sigurat di ba? During that time sa ito yung pinipigure ng Babel, no? Galing ito sa ilo na Balyal, ba? Balyal, no? Kaya Babel, ibig sabihin confused, no? Confused kaya tinawag na Babel. Okay, tuloy natin. Mamaya alamin natin kung tama ba yung dinadaldal ni Brother Mel dito, no? Tuloy natin. At sabi dito, at paraan ng pagbibigay kasiyahan sa kanilang kayabangan. Ang tingin nila sa kapambansang kapangyarihan sa halip na lutasin ang mga problema ng kawalang katarungan at di pagkakaunawaan na nasa bawat lipunan, mas ginusto lang nilang iukol ang kanilang mga pagsisikap sa mga proyektong makapagpapatanyag sa kanila. So dito nakikita natin na ang sinisimbolo pala nito, yung kanilang pagiging gustong maging tanyag. Kaya sila gumawa ng Tower of Babel at ginulo ng Diyos. Ibig sabihin, tinanggal ng Diyos yung kanilang kayabangan. During that time, yun ang pinifigure ng kasaysayan ito, no? Ayaw ng Diyos na isang taong kalarawan niya ay maging isang mayabang, no? Gusto niya talaga yung pagpapakumbaba, no? Kaya sabihin, at sila hindi nagkaunawaan dahil doon nagkaroon ng iba't ibang wika, no? So wag nating ililiteral na ganun pala yung ibig sabihin noon. Kasi kung ililiteral natin yan, tingnan mo dito sa Pilipinas, may isang gobyerno, isang pangulo, iba't ibang wika ang umiiral dito. Bakit tayo nagkakaunawaan? Bakit tayo hindi nagkakagulo? Tama ba, Bro Ryan? Tama. O, di natin makikita, no? Iba-iba, ilang libong pulo ang binubuo nito. Napakadaming wika ang Pilipinas. May Tagalog, Bisaya, etc., Chabacano, di ba? No? Even yung umakyat ka doon sa bundok, may ibang wika yung mga mangyan. Pero kahit di kayo nagkakaintindihan, pero nagkakaunawaan kayo. Bakit? Dahil mayroong respeto, mayroong pagmamahal, at mayroong pag-uunawaan. Di ba? Yun yung tinatawag ng language of love na nangyari kung doon dito sa Babel, ang typology nito, yung ito ay pag-scattered, doon naman sa Pentecost Day, yung pagtitipo ng Diyos, no? Na nagkauna-unawaan na sila doon, no? Ang tawag nga din ng scholar ay language of love, no? Doon nakita natin yung typology nito, yung sa Pentecost Day, no? Na nagkaunawaan na sila kahit iba-iba yung kanilang wika dahil sa pagmamahalan, sa pagpapakumbaba at umiiral yung makatarungan, nagkaintindihan sila that time. No? Dito hindi dahil gusto nila ganito, maging tanyag sila, kilalanin sila, ganyan. Kaya hindi nagkaunawaan. May sarili silang pamamaraan. Ito pamamaraan namin, ito pamamaraan ninyo. Yun ang ibig palang sabihin nitong sinasabi na ginulo. No? Hindi na nagkaunawa. Kumbaga sa isang batas nila, hindi na sila nagkakaunawaan, hindi nagkakaintindi, nagkanya-kanya na silang pamamaraan. Yun pala yung tinutukoy nito at inihahayag sa atin na dapat pala ay yung maging mapagpakumbaba. Tama ba, Bro Ryan? Tama. Tama, Bro. Ano natin, no? Hindi tayo ang nag-aano, no? Binabasa lang natin. Okay. Sa halip at losapis ang mga problema at kawalang katarungan at di pagkakaunawaan na nasa bawat lipunan, mas ginusto nilang iukol ang kanilang mga pagsisikap sa mga proyektong makapagpapatatag sa kanila.
basta na lamang isinasakripisyo ang mga lehitimong karapatan ng milyong-milyong alipin para sa naglalakihang mga proyekto, ngunit nananatili pa rin di tapos ang mga ito. Ang galit at pang-aapi ang nagbibigay daan sa mga pagkakahating di malulunasan para sa salinlaying susunod sa daang taong darating. Nakita niyo yung hindi pala pagkakaunawaan dito, no? Yung tungkol sa inalipin na ito. Siguro yung mga alipin, sobra na yung ginagawa ng kanilang mga pinuno nila, no? Hindi na nila ito nirespeto, no? Ayaw na nilang sumunod. Nag-people's power na sila, kaya sila ay nagkawatak-watak, nagkanya-kanya. Ayon dito, sinasabi ng Biblia at paliwanag ng imprimatur mismo ng CBCP, no? Yung pala yung pinipigure ng Tower of Babel. Okay? So sa'yo, Bro Ryan, yung sinabi naman ng mga dakilang scholar natin. Bro, man. Okay, dito ako uuna sa Catholic answer. Ito yung niya, ito yung babasahin ko at saka yung isa, yung hard sayings. Okay. Pero si brother Mel niya nandito. Alam ko meron ka na yan. Okay. Babasahin ko yung sasabihin ko yung page para kung meron man yung nakikinig sa atin, malaman nila kung saan ako nagbabasa. Okay. Yes. So sa Daily Defense 365 days, ang author nito ay si Jimmy Akin. Yung sa day 290, napakaganda nung sinabi niya dito, kasi merong tanong na ang tanong is Genesis 1 to 11 daw contains many things that don't correspond to modern and scientific in understanding to the world. So yung 11, alam natin yung chapter 11, nandun yung Tower of Babel. Ito naman yung yung sinabi niya. Excuse me, no? Baka sabihin ikaw lang meron. Papakita ko din na meron si brother. Yes. Yes. Meron din si brother. Ayan. Baka sabihin nila wala si brother na yan. Mas malaki yung kay brother. Sa akin ba? Ihalibit? Parehas po kami ginagamit ni Bro Ryan, no? Kaya hindi po kami magkakaiba. Sige, bro. Tuloy. So, sa 290, day 290 nakalagay dito. These chapters, Genesis 1 to 11, pertain to history in a true sense, but they are written according to a set of literary conventions that conveys truth using more symbolism than later passages. Ito. So, basahin natin dito yung kasi mahaba yung explanation, short ko na lang. Gusto ko yung basahin yung sinabi ni Pope Pius. Thus, in 1950, Pius XII stated, the first 11 chapters of Genesis, although properly speaking not conforming to the historical method used by the best Greek and Latin writers or by competent authors of our time, do nevertheless pertain to history in a true sense, which however must be further studied and determined by exegetes. The same chapters in simple and metaphorical language adapted to the mentality of a people but little cultured, both state the principal truths which are fundamental for our salvation, must also give a popular description of the origins of human race and the chosen people. Humani Generis 38, yun yung kay Pius XII. The reason yan, no, Bro Ryan, no, hindi na tayo, ha? Hindi kumokontra yung sinasabi ng Santo Papa sa Biblia at sa mga exegetes na sumulat ng komentary. Napakalinaw, no? It is a symbolical, it is a literature. Pero ito ay totoo, sabi, no? So napakalinaw sinasabi, mayroong pinatutungkulan yung istorya o yung isang literaturang panulat ng Tower of Babel. Kaya wag nating literal sense. Talaga yung wika nga yung nagkaiba-iba ron. May sinisignipa yun. Okay. At saka i-point out din natin, Bro Mel, yung mga critic na nagsasabi na
puro kayo exegetes maiiba na yung ano niyo. Hindi Mismo yung Pope nag-refer sa sabi niya, however must be further studied and determined by exegetes. Kaya pansin Kaya mo, nagsabi na exegetes, bishop, at exegetes priest na napakagagaling, no? Kaya kailangan natin mag-aral talaga ng exegesis, hindi para tayo ay manlumo kung ano yung tinuturo, kundi para maintindihan natin ang sinasabi ng Biblia. Lalong magiging malalim ang ating pananampalataya sa Biblia kapag nag-aral tayo ng exegesis at maiintindihan natin ang context ng mga sinasabi sa Biblia. Kaya yung nagsasabing wag man mag-aral ng exegesis dahil magkakaroon tayo ng confusion sa Bible, hindi po totoo yun. Yes. Liwanagin lang natin. Kapag sinabi mo kasing isa kang exegete people or talagang ito'y isang inaral, yung pamantayan ng pag-aaral ng exegesis, no? Ang pamantayan nito, let's say for example, yung isang verse or yung context ng verse. So, ang unang tinitignan diyan, syempre yung nakasulat na yon, yung konteksto na yon, babalikan nila yung panahon kung saan ano yung sinasabi dun sa teksto na yon. Let's say for example, yung washing of the feet. Ayan. Liliwanagin lang natin yung washing of the feet. So titingnan ng mga tinatawag nating mga anthropologists, 'di ba? Yung mga anthropologists. Titignan nila yung sitwasyon noon. Titignan nila yung sitwasyon noon. Ito yung kultura na umiiral noon. Ganyan yung pag-aaral ng mga pagka ikaw ay asang exegete people, nandun din yung kasama dun sa pag-aaral na yun, yung pagiging isang anthropologist mo ng pagkakaroon ng yung pag-aaral ng mga kultura. Ayan. Dun sa pag-aaral ng kultura na yun, aaralin nila ano yung sitwasyon nun, ano yung pangyayari nun, bakit ito sinabi, kanino ito nakapatungkol. So ang ginagawa ng mga exegete people, magbibigay ng komento tungkol doon at kung ano yung inilalarawan nito noon at ngayon. So yan yung context ng mga exegesis, katulad yung pinag-aaralan namin sa hermeneutics, 'di ba? Sa aming exegesis lesson. Bumabalik kami, kaya nga napakahaba. Bumabalik kami doon sa Old Testament, paano ito isinulat. Let's say for example ano pangalan nito? Yung Torah, 'di ba? Yung Torah. So yung mga manunulat ito, yung mag-focus sa Babel. Hindi, para pinapaliwanag natin yung sinasabi ninyo, lalo na ikaw, 'di ba, yung sinasabi nating mga exegete people, ano yung ginagawa nila, bakit tayo nagsasalita ng ganito, para doon maunawaan din nila kung bakit tayo nagbabanggit ng mga ganitong pag-aaral, 'di ba? Isang form ng pag-aaral ito para mas maunawaan yung Biblia. So, yun po yung gawain noong para nai-explain natin. Ba't natin nai-explain itong Tower of Babel? Nandun tayo nakaangkla sa mga exegete people, sa mga Bible scholar. So, yun po yun. Para mas maliwanag. Gusto ko lang i-add yung kasi narinig akong critic noon na sabi yung sa Joshua yung na huminto. Sabi bakit daw natin tinatanggalan yung power yung Panginoon sa pag-aintindi natin sa Joshua. Hindi po natin tinatanggalan ng power ng Panginoon. Alam natin ng Panginoon, magagawa niya lahat. Yes. Pero titignan natin yung konteksto ng storya na nilagay doon sa Biblia. Parang yung very example yung last
last week. Sinabi natin may verse doon sa Corinthians na huwag magsalita yung mga babae sa simbahan. Yes, Hindi naman na ganun yun na gagamitin mo lang without knowing kung ano yung background noon, kung bakit sinabi ni Saint Paul yun, kanino niya sinabi yun. Yes. Kailangan talagang titignan natin yung sino sinabihan niya nun, anong reason, background. Diba? Yung historical background nung teksto na yun. So yun yung ina-explain. Kaya yung mga exegete people, yung mga exegete people na to, yung sinasabi nila hindi galing dun sa isip nila. Hindi yun pinapaliwanag doon. Kung hindi, galing yun doon sa kultura. Bumabalik sila dun sa culture. So, kaya yun, maliwanag na. Tapos, sinasabi nila kung ano yung liwanag na inihahatid nito sa atin. Ano yung matututunan natin, di ba? Kaya nga may binabanggit tayo dito, hyperbole, parallelism, yan. Galing yan sa kanila sa pag-aaral. Okay, tuloy. Ituloy ko. Yung kay Jimmy Akin kay Jimmy Akin pala. Doon pa rin tayo. Ang sabi niya, the reason for the greater use of symbolisms in these chapters, Genesis 1 to Genesis 11, is because of the remoteness of the events in time. This period is before Israel's recorded history began. And truth concerning this period cannot be conveyed the same way it can for the period after detailed historical records began to be kept, which is nagsimula kay Abraham, yung talagang detailed na A different set of literary conventions were thus used for describing the period before the arrival of Abraham in Genesis 12. From Abraham to the time of Israel's kings, less symbolism is used. Pero meron pa rin symbolism. Less na lang. And more conventional way of recording. Ito yung kay Trenthorn sa Hard Sayings, page 73. Kinote din niya rito si Pope Pius XII. Pope Pius XII acknowledged in his encyclical Humani Generis that if, however, the ancient sacred writers have been taken anything from popular narrations, it must never be forgotten that they did so with the help of divine inspiration, through which they were rendered immune from any error in selecting and evaluating those documents. So sinabi ni Trenton dito, just as the creation story communicated spiritual truths about God and the significance of humanity through figurative language, the story of Noah's flood, Genesis 6-8, and the Tower of Babel in Genesis 11 uses similar language to communicate truths about God's attitude towards sin and redemption. Just because the author chose to model his stories, after existing narratives and literary conventions, does not disprove the message he was communicating, that it was through God and not any of his pagan competitors who intervened to save the survivors of the flood that devastated the land. See, napakagandang comment ni Trenton. Maganda yung sabi ng Jerome commentary na hawak-hawak ni Brother Mo. Ang ganda dito eh. Pakinggan mo, brother, sabi rito. Yes. Sinabi doon na human plans and divine intent are effectively contrasted by come, let us make bricks, di ba? Halika at gumawa tayo ng templo. Yung templo, di ba, gawa sa bricks. Pero yung sa encounter naman ito ng Diyos, ang sabi dito, come, let us go down and there confuse their language, no? Halika, gumawa tayo ng bricks o gumawa tayo ng temple. Sabi naman na isang templo na aabot hanggang langit. Sabi naman ng Diyos, halika, bumaba tayo at gulihin natin ang kanilang, tingnan mo yung parallel, di ba? Nando doon na yung pagyayabang ng tao na maabot ang Diyos, pilit pinapakita dito ng Diyos na kahit inaabot nyo kami mismo ay lalapit sa inyo para kayo ay abutin mismo. Hindi nyo na kailangan
na gumawa pa ng pagkatayog-tayog na pangarap dahil ang Diyos mismo abot kamay na natin. Di ba? Kaya nga biruin mo, ang Diyos nasa langit, bumaba sa lupa para lamang magkatawang tao. No, dito pinapakita na pride ang umiiral during that time sa Tower of Babel. Hindi mo na kailangan gumawa ng mataas na tore para abutin ang Diyos. Dahil ang Diyos ay omnipresent kahit saan nandiyan yan, no? Ang gusto kasi nitong mga taga-Babylonia ay dito sa kasaysayan ay maabot nila yung langit, yung bahay ng Diyos, no? Pero hindi ganoon ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, nandito lang ako, hindi mo na kailangan maging tanyag ka pa para maabot mo lang ako. Nandito lang ako. Kaya nga ang Diyos bumaba sa pamamagitan ni Kristo na nagkatawang tao. Yun yung tinatawag nating humility. Di ba? No? Humility. Ang tinutukoy naman dito sa gustong abutin ng mga taga-Babylonia, ng mga tao ito, ay yung tinatawag nating pride. Tingnan mo, ano yung punishment sa kanila? Yung bang pag-iwa-hiwalay ng wika? Hindi. Ito yung sabing punishment. Kung hindi, okay. Tuloy natin. Okay na? The refusal to accept one place as a human in the universe under God, Abraham, nandito. I will make your name great. There will be a preventing whatever they propose. Sabi. There is a distinct here on the ancient Near Eastern literary motif. Tingnan mo, literary motif. No? Literature talaga to. Of divine jealous of humans like the distinct of the divine assembly in Let Us Go Down. Biblical speech about God in heaven often borrows conventionally phrases. The difference is the biblical assumption about the absolute sovereignty of God over the other heavenly beings. Yahweh is confusing of their speech is a punishment for pride. No? Ang parusa sa kanila ng Diyos, hindi talaga yung pagkakaiba-iba nila ng wika, kundi dahil sa kanilang pagmamataas. Kaya hindi sila pinagkauna-unawaan. Gusto ng isa, kami masusunod. Sila masusunod, ako masusunod. Yun po yung sinabing hindi sila nagkauna-unawaan, kaya nagkaiba-iba wika ng tao. Tandaan natin, hindi pa po sinusulat ang Genesis. Ang dami ng wika na umiiral during that time. Tama ba, Bro Ryan? Tama. Yes, yung 1007 to 178, yung mga Proto-Phoenician, meron na silang mga panitikan, ibig na mga Egyptian. Wala pang Aramaic noon, pero meron, di ba? Mga yung mga nomad, ayun ang gamit na. Meron na, may salita na. Hindi na mga Egyptian. Meron pa yung Genesis, 500. Kaya doon natin makikita. Yes. Kaya doon natin makikita na ang sabi mismo ng ating folk, no, na ito ay literatura. No? Na literatura ito. Ibinabahagi sa atin. Sinisimboluhan. Yes. Pinapakita lang dito na ayaw ng Diyos sa mga taong mapagmataas. Ang gusto niya ay yung pagpapakumbaba. Yun ang tinuturo kasi ang gusto ng mga ito ay maabot yung langit. Ito naman ang sinasabi ng ating Catholic Bible, no? Na talagang pagmamataas yung tinuturo doon, no? Basahin natin, no? Ang sabi dito. Ang ganda rin ito, no? Okay. Sabi dito, Tower of Babel, no? Okay, basahin natin. This story illustrates, no, inilalarawan. This story illustrates increasing human wickedness. Ayun, no, pinapakita kung paano. Parang kay Noah, no? Ganon din, no? Parang ganon. Yes, parang ganon din. So, after the flood na to. Parang kay Noah din yung kasaysayan nito, no? The story illustrates increasing human wickedness shown here in the sinful pride, no? Pride ang pinakikita talaga rito, no? No? Pride hindi mismo yung sinasabing literal na iba't ibang wika, kung hindi yung kanilang pride na gusto nilang pantayan at abutin yung mismong creator na lumika sa kanila, no? Andi dito. Okay. The sinful pride and human beings take their own achievements apart from God. Ayun pala ang ibig sabihin doon sa paglalarawan ng Torre ni Babel, no? Yung gusto nila na yung human pride at being take their own achievement apart from God. Kumbaga
Hindi na nila kailangan ng Diyos, yung sarili na lang nila. Parang ganon, di ba? So yun Yes, ang gumagawa sila ng sariling pangalan. yes, gusto nilang matanyag. Yun ang inilalarawan po ng Tower of Babel. No? Huwag po natin interpret na dahil doon ay nagkaiba-iba yung wika ng tao. Inuulit po namin, wala pa yung pangyayari ng Tower of Babel at hindi pa nasusulat ang Genesis. Existido na ang iba't ibang wika Yeah. during that time. Kahit No? sa Bro Mel, dun sa 10:31 before yung chapter 11, nakalagay na nga dun. These are the descendants of Shem, according to their clans, according to their languages, by Nakita mo their na sa lands, film pa lang. by their... Oo. Yan, anak ni ano yan, 'di ba? Ni Noah. Sa line, sa lineage ni Noah. So kasi yung Shem, pangalan, pagka sa mga Hudyo, pagka ikaw ay gumawa ng pangalan, parang you are the boss. Kailangan you are the boss. Ikaw yung masusunod. Sa iyo lahat ng kapangyarihan. So yun yung paggawa ng pangalan in a Jewish society. So yung Tower of Babel, kumbaga yung lesson, sabi nga yung aral na inihahatid nito, yung unity, tsaka yung sin of pride, 'di ba? Yun yung ayaw ng Diyos. So yun yung context nitong Tower of Babel na to, kung papaano yung pagkakaisa, yan, yung pagiging pinapantayan mo nga yung Diyos, yung unity, tapos yung yan, most especially yung sin of pride na talagang hindi pwede sa Diyos. So yun yung pinapakita nito. So alam naman natin ang Babylonia, di ba? Alam naman natin, makapangyarihan sila. Gusto nila yung, pag sinabi mo ng Babylonia, ano ba yung Brother Mel? Parang confused. Hindi. Yung Babel. Yung Babel, pero yung Babylon mismo, parang God's gate. God's gate. Parang iba yun. So, Yun. Gates of God. Yun. Ibig sabihin ng salitang Babel, Gates of God. Ito naman ang sabi ng kung magkaiba ba yung view ng Protestante at view ng Catholic Church. Sa Protestante ito, tama ba Bro Ryan? Meron ka rin ito. Yes, no? Yes. Meron ako. Yung maliit niyan, Bro Mel, compact yung sa akin. Maganda yan. Gusto ko yan din, maraming matutunan dyan. Kakaroon ng contradiction yung view ng scholar ng Catholic at ang view ng Protestante. Sino author niyan? Mga doktor yan sis Doktor ng theology. Doctor of Theology din to, no? Ng mga Protestant? Yes. Marami. Dating author nito, kung gaano kagagaling yung ating mga theologians, ganun din kagagaling. Nakita mo, no? Kahit Protestant to, hindi nagkakabanggaan yung kanilang view doon sa iisa yung view nila, no? Okay, yes. Kaya kailangan talaga natin mag-aral ng exegesis, no? Kaya yung nagsasabi na masarap mag-aral. Yes, na hindi na kailangan ng hermeneutics. Mali po yun. Huwag tayong maniniwala doon na kapag nag-exegesis tayo ng exegesis, mawawala na rin tayo ng tiwala sa Bible. That is wrong. Lalo nating mamahalin yung Bible, no? Aral po tayo. Lalo mong ma-appreciate yung mga stories sa Bible. Tuloy natin. Sabi dito, the Lord came down to a sea is a figurative. Ayan, hindi literal, figurative. Sabi dito, the Lord came down to see a figurative way of speaking that indicates the omniscience, no? Omniscience, all-knowing, all-embracing knowledge of the Lord. Ayan. Sabi pa dito, sa bababa natin, yung us, let us, di ba sabi, is the passage is similar to the languages in Genesis 1:26. Nandun doon, okay. Sa Parang Trinity yan, Unitarian nga din ito eh. The Lord is scattered them. Di ba sabi, pinakalat sila, no? Sabi nga, pinakalat sila. Ang sabi dito, there are three great judgments on sinful humanity. In the first section is Genesis 1-11. The first is the exclusion from Eden. Di ba? Pansinin mo, pinalayas din si Eva at si Adan sa Eden, no? Yung umalis sila, ganun din dito kay the second is the flood, yung kay Noah, 9. And the third is the scattering of the people from Babel, no? Doon natin. There is a pansa, 9,
There is a pun in the name Babel that no Hebrew reader would miss. The word meaning to confuse, no? Yung tinatawag natin Hebrew na balal. Kaya dito galing sa tang Babel, sa salitang balal. Ibig sabihin to confuse. No? Sounds similar in the name of the city, no? Yung Babel. The principal city of ancient paganism, di ba? Siguro ito ng pagano eh. Kaya pansinin mo, no? Yung Babel, minsan inaano sa Rome, no? Kasi ang Rome that time ay pagan Rome, no? Kaya tinatawag din ang Roma na isang Babylon. Tama ba? Yes. Yan. Makikita mo dyan. Yan din yun eh. Great Diba? mistake itong Babylon, eh, no? Okay, no? There are, sabi rito, is merely sight of confusion because there are the Lord confused the language. Babel and Babylon serve as a name and symbol in the Bible for activities directed against God by the nation of the earth. Nakita mo, symbolical, figurative, not a literal. Okay. Ang linaw. Kontra ba yung sinabi ni Popayos dito? Hindi. Hindi. Kontra ba? Hindi. Parehas. No? Ang kumukontra, yung mga kritiko na hindi nila naiintindihan yung ano natin. No? So, dito natin makikita na yung mga critics na bumabati ko sa simbahang Katoliko na Bible alone lang daw, wag mang mag-aaral ng exegesis, yung mga fundamentalist, wag po kayong maniniwala dyan sa mga separated brethren natin na wag na raw mag-aral ng exegesis, Bible alone lang, no? That is wrong, no? Kasi nungaling nga po yan na Bible alone lang, magbabasa ka lang, hindi po yan maiintindihan. Yan po yung mga kritiko ng ating simbahan. Nasabi wag na raw mag-aral ng exegesis, no? Dahil hindi raw natin maiintindihan lalo yung Bible. That is wrong. Kaya tayo binabawal ng mga yan dahil maiintindihan natin ito at malalaman natin na tayo pala ang nasa katotohanan. Yun ang ibig sabihin lang nun kung bakit tayo sinasabihan ng gano'n ng mga separated brethren natin. So nandito po yung ating alamin para po ating ipaalam sa mga Katoliko, lalo-lalo na sa mga separated brethren natin na ang Katoliko po, gaya ng kanilang binibintang, na hindi raw tayo nag-aaral ng Biblia. Doon ako natatawa eh. Tamad na tayo magbasa. Okay, back to you, Bro Ryan. Okay. Ating tanong. Sige. Dagdag mo pa. Basahin ko lang tong sa yung Catholic commentary, then yung Catholic commentary. Nakalagay rito, this is for chapter 11, Genesis has not used this story to teach anything about the origins of language. Recognized long ago. Ang linaw daw. Ito palang ang nito is galing from Yahwist pala to na source. Yahwist source. Okay. Yeah. J-source. Sa iba pa, J-source. J-source, yes. So sinabi rito, yung he rito is yung author. He has taken the common speech of the men in question to mean their common intentions and plans, which were opposed to those of Yahweh. Following J, yung Yahwist na author, he has recognized in the story of the tower a manifestation of human pride, man's continued determination to work out his destiny on his terms to disregard the divine economy. The Mesopotamian ziggurat was not in intention a work of rebellion, but the expression of the desire to draw closer to the gods. Nevertheless, as the biblical author viewed it, yung Yahwist, this was a continuation of the human proclivity for taking an initiative to be like God, which must be left to God himself. It is on the somewhat negative note that Yahwistic prehistory concluded. Yet the note is not really negative in the view of what follows it, for what follows is the history of salvation begun in the election of Abraham. Yun. Amen. Parehas na parehas dito, Bro Ryan. Parehas. Ang magagaling nating scholar. Tingnan mo, parehas. Maganda. Gusto ko yan, bro, Mel, yung commentary nila dyan. Magaling yung gumawa niyan. Yeah. Dito, as the editors of chapter 1 verse 11, ito, okay, 1 to 11, approach the end of their account,
of the primal state of humankind, they insert one last example of human opposition of God. Yun ang ibig sabihin doon yung Tower of Babel. Kung paano ang pagsuway at hindi pagsunog ng tao doon sa Diyos ang sinisimbol at tinifigure ng Tower of Babel, no? Yung pagiging mapagmataas nila. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi yung literal na nagkahiwa-hiwalay dahil sa wika, no? Hindi yun. Tuloy natin. The growth in population does not lead to greater obedience to God, but to greater joint efforts to be like God. Ang linaw, no? Gusto nila maging kagaya rin ng Diyos. Tama yan, no? Kasi nasabi niya, no? Ang ganda. Kaya hindi nagkakakontra-kontra, no? We have been the evil intendants in individuals before the flood now becomes the collective energy of sin that gains control of a human aspiration. This story is independent of the list of nations. In chapter 10, which already recognize that people have different language, doon pa lang sa chapter 10 na yun, ganang sinabi natin, nire-recognize na talaga na may mga iba't ibang wika na yung tao doon. Di ba? Doon mo makikita na may figure lang itong Tower of Babel na hindi talaga ito nililiteral na dahil sa wika sila. Kaya nagkaiba-iba yung wika dahil ginulo sila ng Diyos. Hindi gano'n ang ibig sabihin. Kasi, Brother Mel, yung minsan nakakatawa din kapag nalaman mo yung totoo, kung ano yung totoo nga ba dito sa verse na to. Katulad pag nakatambay tayo sa GC, doon daw nagsimula yung mga wika. Di ba totoo yun? Totoo yun. Paano sila Oh, di ba? Hindi. Paano ba sila nag-communicate dati? Sign language, wala pa kasi wika. Ano yun? Mga body language lang yung pagkakaintindihan, gano'n na yun. Ito makikita, no? Kapag yung tinatawag natin mga yung mga separated, natin. Mga fundamentalist natin, mga separated brethren, no? Kapag bumasa ng Bible yun, ang tindi ng unawa, no? Ang layo sa sinasabi ng mga eksperto natin, mga exegetes priest. Yung resulta, ito, 40,000 in denomination. Okay. So, ang ganda, no? Nandito tayo para ating alamin. Tandaan natin, ang programa po dito ay atin po ito. Kaya po atin, hindi sinabi dito ni Brother Nel, aking alamin, no? Atin. Kaya nga ito, atin sa atin tong mga Katoliko, yung programang ito, no? Kaya salamat sa mga patuloy na sumusuporta rito at patuloy na gumigiya para sa atin at tayo magpatuloy sa mga taong cheerful giver. Hindi na natin i-mention ang kanilang name, no? Si Lord na ang magbabalik sa kanila. Isa pa, Brother Mel, dito sa pagiging, dito sa apologies mo, pag-aaral mo, tsaka yung pakikipag-usap mo sa mga separated brethren natin kung paano umunawa ng Biblia, talagang isa sa hindi ko makakalimutang unawa sa Biblia, yung ating mga kapatid na merong serpent seed na wow, si Bro Philip, serpent seed na aral. So dito Bro Ryan, dito ang kanila, kung tawagin nga namin ito ang alamat ng tao by end times. Yun talaga sobra. Okay, yes, Bro Philip. Wow, Bro Philip. Good morning. Good morning. Long time no see. May morning. COVID ako. Portos. Alas 4 sa araw sa Sabado. Sa mga OFW. Nilagnat ako, bro. Nilagnat ako kaya Positive? Hindi. Pagka magpa-doktor ako, sigurado positive ako. Aspirin lang at saka paracetamol Yun ako nung nakaraan, diba? Sobra yun. Ininuman ko kagabi na nanginginig na ako sa sobrang taas ng lagnat ko. Kaya ang ginawa ko, uminom ako ng gamot, nagsuot ko ng kapote. Lumabas lahat ng pawis ko. Steam lang. Ako nun nag-steam. Actually, kung manonood ka ng bro, sa lugar niya sa Amerika, manonood ka ng NBA, tingnan mo, halos sa kanila, dikit-dikit na. Yung iba, wala ng face mask. No? Yes, oo. NBA, tingnan mo, grabe, sa labas ng studio, di ba? Puno-puno ng gym nila sa labas, puno-puno. Saka, may singit ko lang, Bromel, no? Nakita ko may bias lahat ng media para sa akin. Alam mo kung bakit? Nung nakita nila doon sa Novaliches, yung nag-swimming, di ba hinuli? Tapos yung sa Bulacan, hinuli din sila. Pero ang pinagtataka ko, nung namatay si Ustad Javier,
Sobrang daming tao. Dikit-dikit. Napanood kong video. Bakit ni isang media walang lumitaw? Totoo yan. Nasa akin yung video niyan. Nasa akin video. Bakit ni isa wala? Walang lumitaw na media. Hindi naman lang napamedya. Kaya tingin ko sa mga media, bias sila. Napaka-bias. Mo na yun. Problema na nila yun. Basta tayo. Pero, brother, ang ganda ng topic nyo ngayon. Ang ganda ng topic. Tungkol doon sa Tower of Babel. Medyo hindi na ako nakaabot doon. Ano ba yung doon? Bakit nagkakaiba-iba sila ng lingwahe? Literal ba talaga, Bromel, na nagkaroon na ng Tower of Babel? Tapos na. Recap. Pag-recap na, hindi literal yon. Yon ay symbolical, figurative, at narrative, no? Literal yun, no? Kung pa mamaya, panoorin mo yung replay doon sa atin. Haba na eh. Hindi kasi ako nakaabol eh. Haba na, no? So, pagaling ka, Bro Cesar. Yung mga bias man doon, hayaan mo na sila yun. Problema na nila yan, no? Hindi na natin problema yun. Hayaan mo na sila doon, no? So, bago tayo magpagaling ka dyan, bro. Cesar. Thank you, bro Ryan. I-pray ka namin makakaano. Tsaka ibang ngayon dito sa atin, di ba, ulan araw. Sobrang init sa umaga tapos sa hapon. Totoo yan. Lakas ng Napakainit tapos biglang ulan. Lalo sa amin nagmumotor, minsan maabutan kami ng ulan sa daan. Yan. Sige, back na tayo, no? Okay, dito. May questions ay wala. Tanong muna tayo kay Pimentel Ramos, Ronali, sabi niya, kay Jason Gabriel Flores, kay Nena Desti Jones, no? Salamat. Magandang umaga sa ating lahat. Fernando. May mga tanong-tanong. No? Wow, abot pa ako. Good morning po dyan sa Pinas. Eddie Gutierrez, good morning mga kapit. Eleonores Erwas, no? Walang sawa itong si Eris na to, no? Si Pimentel Eris, natutulog ka pa ba? Kabuen. Kasi kilay is life po. Kaya mataas daw yung kilay, no? Okay. Kay Eleonores, kay Sheila, no? Sheila Cortez. Hello guys, Nena Desti Jones, no? Okay. Ang gusto kong book ni Bromel, yung may kaliskis ang yung kay Soriano, no? Meron tayo doon. Okay. Illustration ng Diyos ni Soriano. Bob Catalan Moldes, good evening po. Salamat sa inyo. Hi, Bro Ferd, kay Sheila Cortez, Fernando Pasione, no? Salamat sa inyong pakikiisa kay Cynthia Manalio. Salamat sa inyo. Okay, so kay Virgel Lalunang, kay Dariel Lebestre Isogon, at sa iba pa na nandito, no? Sheila Cortez, sabi niya Sheila Cortez, hi Bro Philip, no? So, napaka-ganda natin, no? Na mga OFW talaga yung nanonood para sa ating alam. May tanong, di ba? Kayo dyan, no? Kasi dito mo makikita itong Tower of Babel, no? Gaya nga sinabi natin, kung titingnan mo, Elena Oy Velarde, Balerda, good morning. Sa 10 pa lang, umiiral na yung iba't ibang wika that time, no? That time. Kaya bago na isulat itong Genesis, understand na natin na may mga iba't ibang wika na sa lugar nila, no? Dito nga sa atin sa Pilipinas, isang katerba yung wika dito. Pero nagkakaunawa, nagkakaintindihan. Bromel, meron ako, Bromel, excuse me. Pero meron ako, Bromel, dito na libro. Dito, ipinapakita dito yung Tower of Babel, yung libro na to. Sigurat Tower yun, yung sinasabi na. Sigurat. Okay. Ito kasi yun eh. Yes, nandito lahat yung mga picture ng yung mga yan yung pinatapigurat nila sa Babylonia yan. Okay. Ang Diyos na nakalagay dyan, si Mordok. Sino? Si Mordok. Morlock? Mordok. Okay. Ang kinikita na lang Diyos na katumbas niyan si sa Grego, si Zeus. Yun yung highest god nila dyan sa Babel, no? Si Mordok. Katumbas niya sa Grego, si Zeus. Okay. Yes, bro. Basahin ko lang yung comment ni sa dalawang line lang. Okay lang? Kay Katan. Sa Genesis. Okay. Sabi niya rito, i-sort ko na lang kasi medyo meron din akong sabihin dito. Yung sa 11:4, sabi niya, make the name for ourselves. The family of man bands together
to build a secular civilization that glorifies human achievements and the strength of social and political unity. The arrogance of this attempt illustrates how sin has come to corrupt not only individuals, but the whole societies and their collective pursuits. Yung sa 11.5, the Lord came down, as doon, di ba? Implies that man's attempt at reaching the heavens, 11.4, has failed. For God still has to descend on high to inspect the tower. Yung parang ganito yan sa atin na ngayon. Magpakayaman ka, talagang gusto mong ikaw ang pinakamagaling sa buong mundo. Pero kung walang guide sa Panginoon, failed ka rin, di ba? Yes. Kasi wala ang Panginoon sa iyo eh. Di ba? Parang especially yung mga mayaman na nagpapakayaman in the expense of others, di ba? Parang ganun eh. Eventually, it will catch up to you na hindi natin alam kung may mangyayari rin eh. Hopefully walang mangyaring masama. Pero ang Panginoon ang bahala sa iyo. Siya lang kasi yung came down actually means judgment yun eh. Yung sa 11.5. Coming down. Bro, escape, ayan, nababasa niyo. From Babel to Pentecost, ayan, no? Scattering to gathering. Ang ganda ng nandito. Ang sabi dito, no? Totoo yun, no? Kung paano nag-scattered noon, ay pinagsama ng Diyos, pinag-isa ng Diyos doon sa Pentecost Day that time, no? Sabi dito, basahin natin, no? Sabi dito, since the beginning of his story, God has been at work to save people from sin. He still uses the principle of scattering and gathering to do that only now. After Pentecost, the people that he scatters are equipped with the message of his grace and the power of his spirit. He is helping them, every barrier, and stands in the way of people knowing him. No, paano nga naman doon sa Babel ay nakalat ang Diyos, nagkahiwa-hiwalay. Dito doon sa sa pagdating ng Pentecost Day, nagkaroon na ng iisa, no? Iisa, no? Yung tinatawag nating nagkakaunawaan na sila in a language of love, no? Iba't iba man ang kanilang wika during that time, bakit sila nagkakaintindihan? By the language of love, umiral yung pagmamahalan, pagpapakumbaba, pagbibigayan, pagsunod sa iisang layunin, sa iisang pananampalataya, no? 'Yun ang tinutukoy dito sa pagbalik ng Pentecost. Dito sa Babel, nagkahiwa-hiwalay dahil sa sarili nilang intensyon, gustong maging tanyag, gustong maging sikat, gustong makilala sa buong daigdig. Kaya ang ginawa ng Diyos, punishment sa kanilang pagiging arrogante, sa kanilang pagiging mapagmataas, itinangalat sila ng Diyos. No? Ito natin makikita. So, napakaganda ng sinisignify at sinisimbol at pinifigure nitong Tower of Babel at doon nga sa sinasabi ko sa inyo, sa Pentecost Day, pinag-isa ng Diyos, no? By the language of love, kahit na magkakaiba ng wika, kahit dito sa Pilipinas, bagamat magkakaiba tayo ng wika, sa Pilipinas, nagkakaintindihan tayo dahil sa pagmamahalan, pagre-respetuhan, pagkakaisa, pagbibigayan, at paggalang sa isa't isa. Pumunta ka sa sa bundok, may mga mangyan doon, hindi marunong magtagalog. May mga sa pamamagitan lang ng sign language magkakaintindihan kayo, no? Kahit na mo lang, 'di ba? Ka lang. Bakit? Dahil doon sa tinatawag natin respeto, yung pagiging mapagpakumbaba natin. Nagkakaintindihan tayo sa pamamagitan ng pagrerespeto, pagpapakita ng pagpapakumbaba, yung hospitality, yung pagmamahalan, nagkakaintindihan tayo doon. Pero subukan mo, tayo, halimbawa, magkakapatid tayo sa loob ng pamilya natin. Kahit iisa yung wikang ginagamit natin, hindi tayo nagkakaintindihan. Bakit? Kanya-kanya tayo ng diskarte. Di ba, Bro Ryan? Tama. Sa pamilya, iisang wika umiiral doon. Isang Tagalog na, lahat Tagalog. Pero pansinin mo, Tagalog lahat, bakit hindi nagkakaintindihan? Dahil sa pride. Dahil walang respeto. Walang pagkakaunawaan, hindi nagyayari ang pagmamahalan, hindi nagyayari ang pag-iibigan, hindi nagyayari ang pagbibigayan. Kaya kahit iisang wika sa loob ng tahanan, nagkakaroon ng
scattered o yung pagkakahiwa-hiwalay at hindi pagkakauna-unawaan. Yun ang tinutukoy at pinapahiwatig ng Tower of Babel. Sa pamilya na lang natin, wag na tayong lumayo. Pare-pareho tayo ng wika dyan, pero hindi tayo nagkakaintindihan dahil sa pride, dahil walang respeto, dahil may kanya-kanyang diskarte. Doon mo na lang isentro yung Tower of Babel, wag na tayong lumayo. Tama ba, Bro Ryan? Tama, Bromel. Yung dagdag ko lang dyan, Bromel, is yung from chapter 11, 1 to 9 yun, di ba? Kung titignan natin yung verse 5 at saka verse 7, speaking of pakumbaba, maging humble. Anong sabi doon? Nandun yung clue sa lesson At bumaba ang Panginoon upang tignan ang bayan at ang buog. Sa number 7. Halik kayo, tayo'y bumaba at dyan. Ilang beses niya ginawa yung nandun, let us come down, let us go down, bumaba tayo. Yes. So anong message doon? Pakumbaba. Coming down. Kasi yung lesson is yung pride, baling tumaas. Ang ginawa ng Diyos tayo. Tao, no? Bumaba. Yes. Diyos pa nag-a-adjust, di ba? Yes. Kaya nga, totoo bang bumaba? Diyos, no? Yes, doon sa sabsaban, isinilang ng mahal na Virgen Maria, no? Bumaba talaga ang Diyos. Ipinakita niya na naging kanyang tao, nagtatawang tao na pilit siyang inaabot ng tao. Pinakita niya na kaya ko kayong abutin kahit hindi niyo na nasain na magpakataas kayo. Ako na mismo ang bababa. Nagkanyang tao ang Diyos, nagpakababa. Hanggang doon sa manger, hanggang doon sa krus ng Kalbaryo, no? Ang pagiging humility ng Diyos, no? No? Kaya hindi na natin kailangan na maging bantog dahil ang Diyos mismo ang magtataas. Kaya nga sabi, ang nagpapakataas ibababa at ang nagpapakababa itataas, no? Yun ang tinutukoy doon sa Tower of Babel, yung pagiging pride at yung pagiging humble. Kung ang Tower of Babel umaakat, umaangat, pilit inaabot ang Diyos. Ang Diyos pilit pinapakita yung pagpapakumbabaan. Let us, di ba? Sabi niya, go down. Yeah, let go down. At tower ko, napapunta sa langit, no? Parang magkaganon siya, no? Yung Diyos pababa, yung tao pataas, no? Baliktad nga no? Yung lesson napakaganda yung symbolism ng mga verses doon. Napakaganda. So doon natin makikita, maganda yung tinuturo dito ng Tower of Babel. Tandaan natin, no? Hindi po yan literal na iba't ibang wika yung ginulo ng Diyos, no? Ginamit lang po. Tsaka yung bintang ng mga, yung nasa isip ng mga kapatid nating sa Kaibayo, yun talaga yung nakatatak sa isip nila. Although siguro na yun yung turo sa kanila na dito daw nagsimula ng pagkakaroon ng iba't ibang wika. Totoo yun. Diyos ko. Sa kanila, totoo yun. Sa atin. Tagal ko tumatambay sa mga platform, sa GC. So talaga. Yan yung nasa isip nila. So, siguro nga, yan yung natututunan nila. Diba? Yan yun. Even Catholic, meron din. Yes, totoo lang. Ito, ang masakit niyan, ito. Paniwalang-paniwala naman nakikinig. Akala nila. Yun nga. Yun yung nagiging cost nun, yung pagkaligaw. So ako nga dito tuwan-tuwa dito sa Serpent Sin. Hello, Pastor. Pagka sinundan mo yung kwento nila, kaya nga kung tinawag namin ito ang alamat ng tao by end times. So yung ahas na ito, kung paano nila inintindi, kumbaga ang tao ay parang mga Homo sapiens, yan. Kaya nakapag-produce ng tao. Tapos parang ito yung kwento nila na nung sinumpa ng Diyos, yung itsurang Homo sapiens na yun, naging ahas. Kaya nga, nakapag-produce ng taong anak, yung ahas. So, yun nga yung anak niyang si Cain. So, parang yan yung sa comics, si Suma. Kaya tayo alamat ng tao by end times. Kasi mo si Suma, di ba, ahas yun, di ba? Lalaking ahas yun, may ahas sa leeg. Nakapag-produce siya ng na anak niya, si Galema may ahas din. Oo, si Galema. Nakinuha yung serpent seed na yun, no?
kay Suma at kay Galim. ano na. Tapos meron silang terminology yung ano sabi nila, magsasauli ng lahat ng bagay. So kasama mong isa sa uli pagdating ng katapusan ng mundo na isusuko sa Diyos yung ganitong aral. Ganun? Oo, di ba? Nakalagay yun dun sa kanilang ano. Hindi alam na ibig sabihin nun, magsasauli ng lahat ng bagay. So, itra-transform ng Diyos yung sa last day events, yung eschatology, transformation yun. Kasi yun daw yung totoong aral, kaya yun din yung isa sa uli mo. O, di ba? Yung alamat na yun. Lahat ng mga kinuha mo sa Diyos, isa sa uli mo. yung aral na yun, kaya nga ako, ewan ko ba? So, dito mo makikita no, na itong ating mga separated brethren, no, kanya-kanyang interpretasyon na akala mo tama yung sinasabi, kung di ka aral, akala mo correct. At kung ikaw ay isang Katoliko na hindi talaga aware sa magkakaroon, tama yung sinasabi nito, ang ganda ng sinasabi nito, hindi ko ito naririnig sa pare. Bakit hindi sinasabi ng mga pare yun? Hindi naman talaga yun yung totoo. Di ba? Pasok daw si Bro Cesar. Sasabihin siguro nun, kita nyo, hindi sinasabi ito nyo ng mga kaparian nyo, hindi ito inaaral na kaparian sa simbahan. Yes, hindi totoo, inaaral na simbahan nyo. Bakit? Dahil hindi talaga totoo, dapat paniwalaan yung sinasabi nyo. Kaya hindi sinasabi ng simbahang Katoliko yan. Dahil sablay yan. Kaya hindi mo naririnig sa pare yan, sa humili ng pare, hindi sinasabi na kasi hindi talaga totoong aral yan. Kaya hindi mo naririnig sa simbahang Katoliko yan. Naririnig mo lang sa kanila yan. Kumbaga parang ulit-ulitin natin, no, Bro Ryan. Yan yung tinatawag na marketing strategy, no? Yung bago kinakailangan, bago yung market mo, para bumenta. Kasi kung ima-market mo yung alam na at tanggap na at kumita na, malalangawin lang yan. Kinakailangan bago na mag-strategy, no? Yun. Laos na. Correct. Meron nga ngayon alam ko kilala nyo to. Talagang nagulat ako yung post niya kahapon. Aba, humuhula na. Patay tayo dyan. Propeta. Oo, humuhula na. Yes. Kilala niyo yan. Wag na nating dyan. Kilala. Humuhula na. Kahapon, nagulat ako. Sabi ko, wow. Sabi ko gano'n. Yung magkakaroon daw ng famine, yung ganito. Araw pa hinulaan sa Biblia. Sa Bible pa lang. Meron na nun. At merong specific month siya. This year, 8 months. Ano bang 8 months? August also. Tignan natin. Half of the may mga parte daw ng mundo na maapektuhan. Hanggang ngayon nga may tagutom sa Africa. Ang daming lalo na doon sa mga Yes. 8 of this month, this year daw. So August 'yon. Totoo, may pamay. Wala na. May pamay. Dito sa Pilipinas, may pamay din. Tingnan mo yung mga street children. Ang daming nagugutom sa daan. Di ba? Oo. Nagugutom sa daan. Ang daming mga tao. Alam dito sa mga bundok-bundok Bundok-bundok. Ang daming mga tao doon na wala ras makain. Sa Africa lang, ang daming namamatay sa pagkamalnourished. Totoo yun. Paano kaya kung huhula ka? Huwag mo nang hulaan dahil nangyayari na yan. No? Yes. So, parang sa yan natin, Brother Ryan, no? Pagka ikaw ay, let's say, nagkaroon ka ng, yung visionary. So, yung sistema pala ng mga, ng ating simbahan, kapag ka meron isang, ano tawag doon? Pagpapakita, ano tawag doon? Vision. Hindi, yung, ano to? Yung halimbawa, nagpakita ng word na yan. Virgin Mary sa ganong lugar, 'di ba? Yeah. Nagpakita halimbawa ako yung visionary. Ito yung nakita ko, ayan. So pag in-interview yung visionary, so in-interview na siya, magpapadala ngayon ng Vatican. Yes, ang Vatican magpapadala ngayon yung mga investigator. So yung investigator na yon, so syempre may mga pamantayan sila, hindi naman nila yun sinasabi. Na kapag
ang isang visionary, siyempre sasabihin, ano yung sabi sa'yo, ano yung mensahe sa'yo. Kapag yung mensahe na yon na sinabi sa iyo ay nandoon din sa Lourdes, nandoon din sa ganito, nandoon din sa ganyan, reject. Reject. Kasi walang bagong mensahe. Yes, unang-una, Hindi yun pumapasa. sabi mo kilalang-kilala natin na humuhula, tanong mo muna kung kumakain ba ng tamang oras yan. Yan ba ay kumukonsulta sa Baka doktor? mismo pala may pamain sa kanila, no? Baka Tamang oras? Yun lang. Yung pahayag niya kasi, nababasa, alam na natin yan, nararanasan pa yan eh. baka 3 araw hindi kumain yan, hindi natulog. Mga pag 4th day, gagawa na ng sariling yan. Parang yung 1914 hindi kumain, hindi natulog. Pang-4 na araw, may sariling reliyon. Hindi, para sabihin mo, magkaroon ka ng specific na hindi lang August ang merong magkakaroon ka ng taggutom. Hindi lang sa panahon na yon. Kapag ang isang tao, isang pamilya ay walang-wala, nakakaranas yun. Di ba? Yun lang sa kung titingnan mo dito sa mga bangketa, di ba? Namamalimos kumain. Yan. Wala yun. Di ba? Nakakaranas ng poverty, taggutom. Kasi wala. Malo, nakakaranas din ng mga gutom. Biruin mo, para kaming pagkain na nilangaw ng tao nung nagdala kami ng mga binigay ninyo na feeding program natin, no? Yes. Doon nakikita na talagang nakakaranas ng gutom yung mga kapatid natin na nakatira sa bundok, no? Ang dami, no? Pauwi na nga kami, hinahabol pa kami, pero may natira, no? Doon mo makikita na totoong may taggutom kahit pag mo nang hulaan nangyayari yan, no? Kahit pag mo nang hulaan nangyayari yan. So hindi natin yan. Nakaroon ng mga sakuna. Nangyayari na ako sa kami. Itong ating kapatid na yan, na humuhula na yan, nasa sa atin naman kung magpapapaniwala tayo. Yan, unang-una, yan ba ay kumakain pa sa tamang oras? Yan ba ay nagpapacheck up sa doktor o umiinom ba ng tamang gamot? Yun lang naman ang tanong. Parang medyo okay pa naman. Kaya lang siguro itong may testing na humula. Para maraming ma-convert siya na ganito, na propeta na siya, no? Possible. Noon tayo maniniwala doon, no? Kahit na sabihin natin yan ay isang Katoliko o kung sino man yan, hindi natin kaya nga binaha siya ng doon. Huwag po tayong maniniwala sa ganong klaseng tao, no? Sabi nga, marami ito, no? Magdadala sa aking pangalan, no? At marami ang ililigaw, no? Kahit Katoliko yan, kahit yan sabihin na natin magaling na defender o whatever na kung ano yan, at umuhula na ng ganyan, at baka isang araw magpahayag na ng sugo yan, huwag po tayong maniniwala, no? Tatanggapin natin, yes, sugo ka nga ng kabilang panig, hindi ng totoong panig, no? Huwag tayong maniniwala doon, no? Wala na pong... Nakapansin mo, no, sa Catholic. Yung pinat na sugo. Pansin mo sa mga Catholic, sa mga early church father, o yung ating mga pope, wala kang dyan na humula. Diba? Diba meron ba? O baka meron hindi lang ako alam. Malo, hindi ba yan taga Quiapo? Baka meron ng store sa Quiapo yan. Hindi, ako, pagka yung nagbabasa rin ako ng kahit wala akong makita na hinulaan ng Catholic. Yung mga natin yung mga meron mga vision, pero yung practice na hula-hula, wala. Yeah, pero yung vision na yon, aral yung noon, hindi yung hula. Wala. Yung sa vision, wala. Na ganito, magpakabuti, ganyan, kailangan ganito. Hindi naman yun eh. Diba? About conversion, about repentance. Yes. About pagsitika, yan ang mga vision na nakikita nila. Yes, diba? Mula ka ng sasabihin mo, sino bang visionary ng hula ng magkakaroon ng taggutom, ganto. Wala naman di ba? Wala. Kung totoo talagang nagpakita si Mother Mary sa kanya or kung angel man o ano man yan, hindi siya pupunta sa Facebook unang-una. Pupunta muna sa pare or somebody authority sa magisterium. Yes. Spiritual director dapat ang magaganyan. Yes. Hindi yung sarili mo magaganyan mo.
Pag wala Hindi ka pupunta sa Facebook or Katulad niya, Instagram. no, ni Saint Huwag mo Faustina. na. Ni Saint Faustina. ang dami Hindi siya dumiretso siya dun sa pare. Na ito yung parang mensahe, ito yung ano. So yun. Pero Kasi dapat i-consult yun. Kung totoo yung sinasabi nila, i-consult mo nila yun bago nila i-spread out. consult sa doktor ba ng psychologist o sa neurologist? Saan i-consult yun? Sa spiritual advisor, pare. Sa atin, di ba? Sa atin team talaga yun team. May mga psychology. Alam ko, yung pag nag-investigate sila ng ganyan. Alam ko kasama dyan yung psychology, neurologist, di ba? Tapos yung mga ATS, ayan. Isa pa yan, pagka merong mga himala. Tinitingnan kung ito ba ay nalipasan ng buto, kung ba lumuwag. Hindi, totoo yun. May kasamang team lang ganun. Kasi baka psychologically effect lang. Baka huwag ng konting tornilyo, kailangan lang palang higpitan dahil umuula na. Ito yun, hindi ako nagbibiro. Iniimbestigahan yan. Oo. So, nakatakot, no? Ang tagal ako nga, sa totoo lang, ang tagal-tagal ko na nagbabasa ng Bible, no? Halos nagalugad na natin yung istorya ng Biblia. Naranasan ko bang humula? Sabi ni Sis Joanne Grace ba, paklo daw. Secret, malaklo. Pagka nakakaya doon sa ewan ko kung kasulatan, halos naiintindihan na natin yung context ng mga ito. Nakikita nyo yan nagkalat yun. Ako ang mangyayari. Sa next year, magkakaroon ng presidential election. Ayan talaga. Kahit sinong humula niya, magiging totoo. Hindi lang natin malalaman kung sino yung mananalo. Tama. Mahirap i-predict kahit nga yung magagaling na scientist hindi kayang i-predict kung yung Pansinin mo, kapag sinabing lilindo ng malakas, hindi nila sinasabi kung anong taon, anong oras, anong araw. Bakit? Kahit yung modern science, modern mga scientists, hindi nila alam saan magmumula yung lindol. Pagkatapos na ng lindol, doon nila malalaman kung saan nagmula, kung gaano kalakas, di ba? Kung saan yung epicenter. Pero yung mag-uumpisa nito, hindi nila alam. Kung kailan. Pero pagkatapos nun, doon nila sasabihin, ang epicenter, ang lakas, ang magnitude, di ba? Kapag siguro ko ganyan kahit nga si Kuya number ng loto. Diba? Kahit nga si Kuya Kim, pumapalpak pa wala, alas 3 ba't wala pa? Alas 6 na. Diba? At saka diba yung mga sa pag-asa natin. Ganito, uulan. Although uulan, sa hapon, minsan nga yung bagyo, diba? Signal number 2. Pero tirik ang araw. Nagre-reklamo kaya mga tao nun. Wala namang bagyo. Biro mo, pinapagalitan pa yung pag-asa. Diyos Mariosep. Tama. Nakikita, no? Ang Diyos lahat. Mahirap yan. No? Ang Diyos nakakaalam, no? Kaya nga ang sabi ng kasulatan, huwag tayo magpapaligaw, no? Kahit nasabihin natin Katoliko pa yan, na humuhula-hula na yan, no? Huwag natin paniniwalaan. Tandaan natin, no? Mayroon tayong mga visionary na pinapakitaan. Ang pinapakita dito at ang sinasabing mensahe tungkol sa conversion, pag-repent, pagtitika, pagsisisi, at kung papaano ang simbahan makakaranas ng ganyan. No? Hindi mo pwede pangunahan yung Diyos. Oo. Hindi mo magkakaroon ng tagutom. Pinapangunahan mo na yung Diyos niyan Nagkakagutom na nga Ako nga, minsan nagugutom. Wala akong makain. Ifamine na rin. Kaya ganoon lang yan. Di ba? Ang daming nagugutom sa daan. Ang dami. Kaya nga tayo gumagawa ng programa natin dahil totoo natin nakikita yung mga nasa kulungan. Di ba? Pag pumunta tayo sa kulungan, nakikita natin yung pagkain nila. No? Mas para yung kinakain ng aso mo sa bahay mo kaysa sa kinakain nila. Nakakaroon sila ng gutom. Brother Mel, di ba? Meron tayong giya. Ito yung talagang paniwalaan mo, yung mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo, kung ano yung pwedeng mangyari sa yung mabuti at masama. Doon ka maniwala, doon ka bumase sa sinabi ni Kristo. Ito yung sabi ni Sis Nena Jones, tama yung hula nito. Kahit ako, naniniwala sa hula ni Sis Nena Jones, sabi niya,
ako ang huhula. Siguradong mayroong mga nagbabanal na hapunan sa umaga. Yes, totoo yan. Granted yan. Naniniwala ako dyan, no? Totoo yan, no? Ang gandang galing mo mula ni Sis Nena Diones, no? Totoo yan. Meron ganun talaga yan, no? So, doon natin makikita, no? So, hawakan mo yung salita ng Diyos, hindi yung... Kung po kayo maniniwala doon sa FB na yon na humuhula na, no? Na kilala natin yun, no? Huwag po, no? Huwag po, no? Na wala na ang Kristo nga, di ba? Ang Kristo, yung kanyang pagdating, hindi niya sinabi. Pero nagbigay siya ng mga senyal. Oo, pero hindi niya talaga eksaktong sinabi. Itong mga manghuhula na to, meron talagang talagang sinasabi kung kailan. Ibig sabihin, omnipotent yan, saka omnipresent. Di ba? Oo, meron mo. Sana mo, propeta na baka propeta na yan, Sis Malu. Ano sabi sa sa Isaiah ba yun? Ano sabi sa mga propeta? Ang sinamang propeta na humula sa hindi ko pangalan na hindi ko sino ay dapat batuhin pat mamatay sapagkat siya ay inililigaw na aking bayan, no? Yari siya doon. Diba? Mahirap yan, mahirap. Hindi natin pwedeng ano nangyari dun sa nangyari dun sa Born Again, yung June ba yan? Yung darating daw si Jesus. Matakot na yun. June. Sino? Si Louie. Si Louie ba? Humula yung Pinosco, June 8 to 9 daw. Yung let us prepare to meet their God. No? Yung June 8. Ba't di mo pinost? Pinost mo ba? Kontra ka nga din dun. Sabi mo, bisiding yun. Pambihira ka naman. Hindi, kaya nga may event. Siya, kaya ngayon, nandadaya ng Huwag tayo maniniwala sa mga gano'n. No? Pero in fairness Brother Melbro Ryan. Ito, di ba, sinabi to ni yung ex-MCGI. Yan. Pero hindi natin banggitin yung pangalan. Ang sabi niya, sa aral daw ng mga kapatid natin na mga MCGI, sabi nila, kaya daw nagpatayo ng ito po talagang totoo sabi. Kaya daw nagpatayo ng convention doon sa Apalit. Sa Apalit, kasi pagbalik daw ng Panginoong Hesukristo, doon bababa. Ha? Patay. Hindi, totoo yun. Ex-MCGI, manggagawa yata to dati. Manggagawa, yes. Di ba? Sabi niya, kasi may katalo siya. Hindi niya, siguro, nandun kami sa GC, sabi niya, kausap niya din yung isang MCGI. So, ex-MCGI versus MCGI, sabi niya, di ba kaya nagpatayo si Brother Eli ng ganito doon sa convention kasi sinasabi niya na dito, pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay dito. Parang doon bababa, doon pupunta. Doon yung kanyang destination. Nalipasan na rin. Kaya punta na lang ako ng Apalit. Yan ang resulta ng taggutom. Alam mo yung mga gano'n hindi ko maintindihan yung mga tao na umuunawa. Baka pagbalik, sabi nga ni Sis Nena Diones, baka pagbalik na ni Jesus, kasama nga si Des, doon bababa. Kasama si Si Des. Sabi ni Sis Nena Diones, sabi niya, pagbalik na Jesus, kasama na si Des. Doon bababa. Kung magkasama nga. Diba? Kung magkasama. So, natin makikita, kaya nga itong ating alamin, marami itong naibibigay na information na upang di tayo mailigaw, no? Lalo-lalo na yung ating mga separated brethren na pilit tayong dinadaan sa magagandang kwento na barbero naman ang nagkikwento o kaya ay parang lang yan yung kwentong comics, no? Na science fiction. No, doon natin makikita na itong mga iniimbento ng mga separated brethren natin, wag po natin paniniwalaan. Kumonsulta po tayo sa mga Bible scholar, sa mga exegetes, priests, at saka sa mga exegetes obispo. Sila po ang ating magisterium, no? Kung hindi po natin sila makonsulta, yung kanilang mga libro
na isinusulat gaya ng nandito sa ating mga harap, no? Isang katerba to, anong kakapal nito, no? Ito po, papakita ko sa inyo, no? Kaya wala ibang pwedeng paniwalaan Ayan, no? kung hindi yung sinabi ng Kristo. Ayan. Mabuting balita. Dito po tayo kukonsulta kung wala man tayo mapagtanong ng exegetes. Dito po yung kanilang mga libro, no? Mga scholar po. Hindi po yung mga kung sino-sino lamang na nag-claim na yung humuhula-hula na yan, no? Huwag po tayo maniniwala. Okay? Nauuso hulaan ngayon na. Ako, ako, 6 months from now, darating na yung Pasko. Whether we like it or not. Mangyayari yan sa December 25. Doon lang tayo sa sa salita ng Diyos, di ba? Mangyayari ang Pasko. Doon lang tayo kay Kristo. Yan ang talagang hula. Kahit sino hindi tututol yan ng mga Katoliko. Kasi doon, maliwanag sinasabi ng Panginoong Jesucristo kung ano yung mangyayari kapag gumawa ka ng masama, ano yung mangyayari kapag gumawa ka ng mabuti, ano yung mangyayari kapag sumunod ka sa Diyos. Diba? Nandun, alam niya. At may reward, hindi reward. Meron siya talagang regalo. Diba? Yung buhay na walang hanggan. Diba? Yun. Bro Ryan, salamat nun sa pares tayo merong hard sayings, no? Thank you din, Bromel. Ito yung binasa ni Bro Ryan, nandito, no? Hindi lang sa kanya, ayan. Malalaki nga lang letra nun sa akin, sa kanya maliliit. So marami tayo rito mga referansya, pag nanghanap ng dokumento, nandito, no? So, masarap talaga magbasa ng mga komentary. Yung last na nakuha ko itong Collegeville, yung ginagamit sa seminary. Okay din siya. Meron yan si Bro Noel. Meron yan. Collegeville, yung ginagamit sa seminary dito. Maganda rin siya. Pero mas gusto ko yung kulay blue. Kulay blue, mas maganda yan. Ang daming mga international Bible scholar bumanat nito eh. Kasi detailed siya eh. Detailed talaga. Verse by verse siya. Mali yung mga theologian. Aming contributor niyan eh. So doon natin makikita, no? Unang-una, Bro Ryan, si Bromel at si Bro na si Snads ay hindi po dumadaldal dito nang walang matibay na batayan na binabasa, no? Even ito, meron bumili kayo nito. May mga komentary din ito na nagpapaliwanag, no? So, dito natin sige, kung mag-aalok na rin tayo, pag nag-open po uli yung exegesis, kung sino man po yung may gusto at available, online naman po siya kahit kayo nasa abroad, pwede po. Medyo matatapos na sila ngayon eh. So, mahaba na yung meeting na lang tapos na kami sa Greek. Yes. Greek. Susunod, magkakaroon ng moral theology and isa pa may isa pa, bali may dalawa. So July 13 sisimulan na yung Hebrew language uli. So sa atin po mga viewer, kung meron pong nais na gustong mag-aral ng Biblical Hebrew language, message lang po kayo dito sa In Defense of the Truth. Bigay nyo po yung Gmail account nyo. So yun po yung i-enroll natin dun sa portal. Ayan, marami na po nag-message sa akin. Siguro mga 6 na sila. Mag-closing, no? Sabi ni Eleonores Erwas, sabi pa nga ni Sis Ann, may nag-prophecy daw na ang Pinas ma-wipe out except ng Surigao. Dahil yan daw ang land of paradise. Patay. Dami talaga. Paano kami talaga Gian de Oro? Wala. So, dyan mo makikita kung talagang totoo yung taggutom, no? Resulta yan ng gutom eh, ng lockdown, ng pandemic. Kasi pag gutom ka, yung sistema mo, wala sa ayos. Wala sa ayos. Subukan mo matulog ng gutom, di ba? Hindi ka subukan mo makatulog din eh. Makatulog kasi kumukulo yung tiyan mo, no?
Yung pa kayang, Sakit sa ulo yun. tapos nagising mo, gutom ka pa rin, no? So, mahirap yun. Nakakalas sa huwis yun nun. So muli, maraming salamat sa lahat ng ating mga comment section na tumutulong sa atin, no? Natatawa ko kay Eleonores, kay Sis Nena Jones, kay Sheila Cortez, no? Ito yung gustong-gusto ko sa dalawa na ito pag nagko-komento. No, pampagising sa umaga, pampabuhay ng dugo, no? Salamat sa inyong lahat, sa lahat na mga nandito. Maraming salamat. Sa inyong lahat, no? Okay. So yung program natin sa sa July, no, Sis Malo, no? Papakainin natin yung totoong mga nagugutom. Ito, may pamain din. May pamindin pupunta natin, no? May pamindin sa July, no? Papakainin natin yung totoong mga nagugutom kahit hindi mo nahulaan. So muli, maraming salamat sa ating lahat. Ang kapurihan, kaluwalhatian at kadakilaan ay sa Diyos lamang, no? Salamat sa inyong lahat. Sabi ni Nina Jones, pakainin kasi ang peking duck para hindi magutom. So maraming salamat sa ating lahat sa comment section, kay Bro Ryan, kay Bro Sis Nad, kay Bro Philip na nagtrabaho na, umasok na. Salamat sa ating lahat. Ulitin po namin, kung kami po ay mayroong mga kamalian, pasok po kayo rito, correction is needed but not accepted. Tandaan natin, kami po ay kagaya nyo rin tao, makasalanan, nagkakamali at may pagkukulang. No? Kaya narito po tayo para magtuting tulong at ating alamin. Atin po itong programa na ito. Kaya nga po bukas po ito sa lahat ng gustong pumasok at nandiyan po yung meeting ID. No? Actually, ito po ay binili na po namin yung Zoom. No? Binayaran po natin ito. Kahit na ilang tao pwedeng pumasok dito sa Zoom, 100, Sis Malo? Oo. 100 na pwedeng makapasok sa loob ng Zoom. Pwede po kayong pumasok dito, no? Ang capacity. At saka ang ating live ay 24 lang eh. No, 24 oras na pwede natin i-consume dito. Binili na po natin yung Zoom na to na nakakapag-live na tayo dito. Binili na po na yan. Yan po ay galing sa mga bigay nyo sa amin, no? Dito po namin ibinayad to, no? Thank you very much. Salamat sa inyo, no? Salamat. Kaya ninyo, dito po namin inilagay yung binibigay nyo, binili na po namin ito. At yung live natin, kahit 24 oras tayo mag-live, hindi makakat dahil binili niya po namin yung Zoom na ito para po sa pagtulong natin sa simbahan, pagtulong natin sa kaparian, pagpapalaganap natin ng katotohanan para sa Diyos at sa ating simbahang Katoliko at para sa mga naliligaw ng landas at sa mga Katoliko nag-aalinlangan, no? Yun po ang ating mission sa Zoom na ito. Ating alamin, atin po ito, no? Dahil ito po ay tulong ninyo sa amin, kaya atin po ito, atin inyo, hindi po akin, atin. At higit sa lahat, sa Diyos po ang kapurihan at kaluwalhatian. Salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po tayo. God bless us all. Last message, Bro Ryan. Thank you, Bro Mel. At sa lahat ng nanonood, kay Bro Cesar din. Hopefully, makarecover siya agad. Ang ganda ng topic natin ngayon about sa Genesis 11, about pride. Yung doon, dapat magpakumbaba tayo. Ko lang, i-quote ko lang yung sinabi ng Panginoon natin sa John 13:14. Sabi niya, if I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Mag-service. Humility. That is humility. Yes. Tandaan mo, yung sa customer ng mga Hudyo, no, Bro Ryan, dapat talaga ang naguhugas ng paa doon, yung alipin. Yes. Kaya nga yung tinan mo kung hindi tayo gagamit ng exegesis, paano natin nasabi na humility yung context nun, yeah. 'Di ba na iaano ng simbahan na ginagawa din ng ating kaparian. Paano natin masasabi, 'di ba? So kung hindi tayo gagamit ng ganun. At hindi God bless us all. Thank you. Thank you. Salamat po sa ating lahat, sa ating mga viewers na sinamahan po tayo dito mula kanina hanggang ngayong oras na to. Sana po may natutunan tayo, higit lalo na po yung mensahe ng ating Panginoong Diyos, ang pagkakaisa at pagpapakumbaba ay isang paraan ng Diyos
upang tayo ay sumunod sa Kanya at maging maayos ang lahat, 'di ba? So, yun po yung aral na makukuha natin dito. So, yun yung liwanag na ibinibigay ng Sabi ating niya, baba Panginoon ka, Diyos. diba? Bababa. Pag bumaba ka, itataas ka ng Diyos. Galing ang ganda. Ang ganda ng senaryo. So, ganun ang Diyos kasi ang Diyos ay pag-ibig. Kapag ka ikaw ay pinaghaharian ng pag-ibig, ang pagpapakumbaba, pagpapatawad at pakikipagkaisa ay nandoon. So, yung konsepto ng Diyos na ibinibigay sa atin, nandun yung gusto niya para sa atin. Kasi siya nga ay Diyos ng pag-ibig, di ba? So, walang Diyos ng pag-ibig na makasarili, na hindi nakikipagkaisa, di ba? So, hindi yun sa Diyos. So, ang gusto ng Diyos, lahat tayo ay magpakumbaba. Amen. So, thank you. Maraming salamat po. At sa Monday po uli at tayo ay magkakaroon. yes. Topic po tayo doon, Christology. So, sa mga iba po nating kapatid na Katoliko, binibigyan po natin ng pagkakataon na ihayag kung ano din yung kanilang nalalaman. So, yan. Hindi lang po tayo, syempre. Gusto natin yung mga iba pa rin nating kapatid na talagang inaral, talagang merong isi-share sa atin, nakapupulutan natin at makakatulong sa pananampalatayang Katoliko. Amen? So, yan. So, let's pray na po para sa pagtatapos ng ating gawain na ito. So, maraming salamat po. So, let's pray po sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, pinupurit pinasasalamatan ka po namin. Salamat aming Panginoong Diyos sa mga oras na ito na kami ay sinamahan. Higit lalo na po ang iyong banal na Espiritu na lubos na nagpaunawa sa amin sa lahat ng aming mga narinig at sa lahat ng aming mga tinalakay sa oras na ito. Alam namin, Panginoon, na ginagabayan mo ang bawat isa sa amin at nawa, Panginoon, ang lahat ng aming mga narinig at natutunan sa aming pagbabahagi na nito ay tumimo sa aming isip, sa aming puso upang ito ay lubos naming maisagawa. Salamat aming Panginoong Diyos sa iyong banal na pag-ibig at sa iyong grasya na nagbibigay sa amin, higit lalo na yung grasya ng pag-unawa at yung grasya ng pagpapakumbaba, Panginoon, ay ilukubo po sa bawat isa sa amin at maging ilaw nawa namin ang iyong banal na salita upang sa ganon ang liwanag na ito ay maipigay din namin sa aming mga kapatid upang ang landasin ng aming buhay patungo sa buhay na walang hanggan ay maging makabuluhan. Salamat aming Panginoong Diyos sa iyong awat habag, sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat po. Ito po ang aking samot dalangin sa iyong makapangyarihang anak na si Jesus, kasama ng Diyos, Espiritu Santo, na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan at sa walang sawang pamamagitan ng aming Inang Birheng Maria at ng kanyang esposong si San Jose at sa lahat ng mga banal sa langit. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ayan. Thank you po. Salamat, Bro Ryan. Ayan, marami po. Thank you, Bro Sis. Bro Mel, thank you. Thank you. Bye po. Ako na, Bro Sis, ako na bahala. Ano, ay, sige. Tulog ka na. Tulog ka na. Sige, okay. Thank you, bro. Salamat. Bye. God bless.